kung nag-inspection ka, may ghost project, Opo. tanong mo kung sino district engineer, suspend mo on the spot Ayun. para matuto. Tama. Diyan na area, diyan na region. Nalaman mong may ghost project. Automatic yan. Obligasyon yan ng district engineer dyan. Tapos nalaman mong may ghost project. Automatic mo yan. Pero wala, anong nangyari? Nga. Oo. At isuspend mo yung iyong secretary. Kasi, di ba sinasabi niya, wala siyang alam. Opo. Kung hindi mo man alam, hindi ka in control of your department. Tama. Walang alam ang sekretary ng DPWH. So, ano ka? Incompetent ka dyan sa posisyon mo. Tapos until now, hindi pa rin tinanggal. Macho pa nga! O pasyo, bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan ngayong umaga at sa pang-araw-araw. At syempre, ang aking palaging kasama. Miss Juvie de Guzman. Oy, naku. Yeah. Ma'am Jubes, napanood mo ba yung The Godfather? Opo, noong araw. Yes. Opo. Ngayong araw, may bagong Godfather daw. Meron na ba? Oy. Oo, hindi yung sine. Ano Sino? po yun? Kasi sabi ni Senator Lacson, parang mafia daw Uy. Ayun, ang yan. DPWH. Ang dami yung sinasabi pero wala naman siya binibitawang pangalan. Ayan. It's useless. Tama. Ikaw nagsabi niyan. Oo, sorry po. Alam niyo. Hindi, totoo naman. Nabibitin ako eh. Yeah. Nabibitin ako. Ang mahirap mabitin. Oo, talaga lalo na po. kung lalaki. Oh, yeah. Hindi, kasi siyempre mas mainit ang ulo ng lalaki. Oo, pag Yun nabitin nga ka, nang gugumalit. Oo. Nagsalita. Yung emosyon mo. gumalaw. yeah. At tumitigas. Opo eh. Oo, Alam ang naman iyong natin. puso. Ang iyong puso. Oh, yeah. Alam naman natin, Senator Lacson. Kumikislot-kislot. Ala? Ano yun? Wala ka alam dun. Hindi ko alam yun. At kumikiwal-kiwal. Wala. Tinatawanan na tuloy tayo. Ang lakas doon, naabot hanggang dito. Oo, Mahina sa cooking dito at nadidinig ko yung tawa ni Weather doon sa booth. Oo, tsaka tawa ni... Kumikislot-kislot. Ayan At na. kumikiwal-kiwal. Parang Ceres Xaviera lang ang dating eh. No? Ala, o nga no. Kasi sabi ni Manong Ping, napakarami daw irregularidad sa District Engineering Office. Alam na natin yun eh. Oo. Hindi lang mga district engineers. Lahat. Ang dami niyan, meron pa yung may tawag dyan eh, yung mga assistant district engineer, meron pa yung mga officer yung i-inspeksyon Yes. kung kompleto o hindi, etc. Lahat yun may pirma bago ma-certify na kompleto. So lahat yun, dumadaan doon. Pati yung ghost, pumipirma ba yun? Ay, oo naman. Hindi mo ba napanood yung Ghost ni Demi Moore? Napanood ko diba? nga po eh. Pirma. Di ba yung Hindi Ghost? siya nakikita Oo. Ghost talaga. Oo. Ghost month nga di ba? Opo, Nag-guess lang natin kay Master Hans. Master Hans. Oo. May mga hiraman pa daw ng mga lisensya, etc. Oh my God. Pero ang pinagtataka ko, di ba? Nagbayag talaga ang Pangulo. Wala pa rin nasususpinding district engineer. Kundi yung mag-attempt manuhol. Kailangan bang manuhol muna bago masuspinde? Ayan. Alam nyo, res ipsa loquitur yan yung sinasabi nga natin. Opo. Uulitin naman natin para tayong silang plaka. Yung mga millennials, hindi na nila alam yung expression na silang plaka. No? hindi na. Yung paulit-ulit. Kasi streaming na sila eh. Opo. Spotify High-tech na eh. na sila, high-tech. Oo. Wala nang skip dun eh. Yung Wala na. tumatalon-talon. Kasi yan po, kung nag-inspection ka, may ghost project, Opo. tanong mo kung sino district engineer, suspend mo on the Tama. spot Ayun. para matuto. Tama. Diyan na area, diyan na region. Nalaman mong may ghost project. Automatic yan. Obligasyon yan ng district engineer dyan. Tapos nalaman mong may ghost project. Automatic mo yan. Pero wala, anong nangyari? Nga. Oo. At isuspend mo yung iyong secretary. Kasi, di ba sinasabi niya, wala siyang alam. Opo. Kung hindi mo man alam, hindi ka in control Tama. of your department. Tama. Walang alam ang sekretary ng DPWH. So, ano ka? Incompetent ka dyan sa posisyon mo.
Tapos until now, hindi pa rin tinanggal. Ang daming mga region na nalalaman na merong ghost project, pero yung mga district engineer doon hindi pa rin tinanggal. Anong kalokohan yan, Presidente? At imposible, ako hindi naniniwala ha, pasensya na sa mga kaibigan at mga supporters si Secretary Bunoan. Hindi ako naniniwalang hindi niya alam yan kasi Correct. hindi naman siya bago dyan Correct. sa DPWH. Matagal na siya naging assistant secretary ng DPWH. Nung araw, diba? Panahon diba? pa ni GMA, nasa DPWH na si Bonoan. Naging Correct. acting nga siya noong 2007 na secretary acting. Ibig sabihin Oh. lang, high-tech na siya ngayon. High-tech na. Oo. Alam niya yan. Nag-umpisa siya from the ranks Opo. di ba? Yan. So yan ang problema niyan. Alam niyo kung talagang seryoso si Pangulong Marcos. Opo. Kung gusto niyang ma-redeem yan, dalawang bagay. Unang-una, kunin niya na yung offer ni RSA, ni Ramon Ang. Di ba sinabi niya, kung gusto niyo, sosolbin ko yung flood control, yung flood problem ng Metro Manila, walang gastos. Libre. O ba't ayaw niyang patulan? Tama. Correct. Alam mo kung bakit ayaw ipapatol sa kanya nung iba? Siyempre, Hindi kikita. di wala na silang Trabaho. dilihensya. Tama. Wala na silang kurakot kasi kung isosolve yung flood problem ng Metro Manila na walang gastos sa gobyerno, wala na silang flood control project. Wala. Correct. Tapos Bakit na. ayaw niya? Dati naman, tao ni RSA si Bonoan. Yan. Tao niya yan. Ano naman pala Nagtrabaho sa San Miguel yung si Bonoan Yan ang background niyan. That's number one. Bakit ayaw niyang kunin yung offer? Nag-offer yung tao, seryoso. Nagpa-interview pa. Ba't ayaw niya ng mga congressmen? Ba't ayaw ng mga pumapayo kay Pangulong Marcos? Kasi wala na Alam naman natin sa gobyerno, pag walang expenses, walang kita. Di ba guys? Tama di ba? Pag walang expenses, walang kita. Pag walang project, walang kita. Ganun yan dyan lang pagkikitahan. Number two, ilagay mo dyan sa DPWH si June Palafox. Uy, sino yan? Aayos yan. Napakagaling niya si June Palafox. Yan ang nagplano ng Dubai. By experience talaga. Libo na ang nagagawa niyang project sa ibang bansa. Tama Kita po. niyo, Pilipino. Uy, One of the top architects sa buong mundo. Ayaw niyong pakinabangan, ibang My bansa ang nakikinabang. Hindi Pilipinas. Nandiyan na, di ba, proud tayo, lahat ng tao na may konting achievement lang napapunta sa Broadway si Lea Salonga. Opo. Di ba, Tama. proud tayo. Proud. May beauty mga queen. nananalo, pati yung mga kusinero ng presidente na half Filipino, proud na proud tayo. Di ba? Di ba? Ano bang pakinabang sa atin? Na anong pakinabang sa sambayanan? Na merong Pilipino na sa Broadway, okay, Lea Salonga, magaling kumanta. Ano ngayon? Hindi, wala sa pampabastos. Hindi naman sa pag-minimize ng achievement nila. Si Alex Ayala, congratulations, nanalo, di ba? Grand Slam. Ano ngayon sa flood natin? tama. Ito, Pilipino. Solusyon One yan of the top architects Opo. sa buong mundo. Ayaw niyong gamitin ng talent. Oh my God. Dapat dito kayo proud kay June Palafox. Opo. 75 years old na pero gusto pa rin tumulong. Pero Yes. walang nakikinig sa kanya except noong panahon ni Duterte. Yan. Ilang beses na niyang binaster plan yan, binovolunteer na niya. Tama. Kasi, Anya, ako ay made na successful na ako. Wala na akong kailangan pa. May Gusto ko chance. lang makatulong pero hindi nyo pinakikinggan. Kung tama seryoso kayo, palitan nyo si Bonoan ni Palafox kung tatanggapin niya. Number 2, kunin nyo si RSA. Yung Sino yan? offer, Opo. hindi ko kunin sa gabinete. Opo. Kunin nyo yung offer ni RSA. Pangatlo, ilagay nyo sa Magalong. Ang tagal niyang usapang yan. My God. Ang tagal na nag-volunteer ni Magalong. Opo, tama. Last week, kinausap pa ng Pangulo si Magalong. Wala pa rin independent commission. Wala pa rin nasususpending district engineer. Anong aksyon? Bukod sa papunta-punta sa... Parang ang nangyari dyan, attorney, parang ano lang yun, parang PR na rin nangyari, no? May isiniwalat, bla bla bla, pero until now, ano nangyari? Wala pa ni isang district engineer na natanggal.
ang dami nang nalaman, base sa sa privilege speech ni Senador Lacson. Klarong-klaro na dyan. Diyan na rin dyan. Ang daming ghost. Why until now, hindi pinatawag ang district engineer doon? Ng presidente, tinanong. Or else, tinanggal. Grabe, no? Kaya minsan naisip, no, ano lang ba to? Pa PR lang para sabihin, may ginawa talaga ang presidente, Ito mga korap, hindi pala talaga korap tong presidente kasi nilalabanan ng korap sa flood control. Sabi nga ni Baste, until today or until ilang years, kung wala pa rin makulong dyan, wala pa rin yan. Kyaw-kyaw pa rin na mangyari dyan. Ang di umano'y ghost flood control projects, nagalit siya. Gaganang-ganon siya. Gaganang-ganon. Nagagalit. Alin namin yung gaganang-ganon mo. Nagagalit ka. Nakatulong ba yan? Pero ito, imbestigahan. Aangat ang pangalan niya lalo dito kapag nagawan ng solusyon yan. Correct. Nino? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano aangat? Hindi nga umaangat. Lumulubog nga eh. Hindi nga po, pag tinanggap niya yung mga offer ng mga tao na Yes, ito. yun nga ang sinasabi yun ang ko. solusyon eh. May natitira pang panahon to redeem himself. May 3 years Number 4, panagutin, hindi lamang yung contractors. Na lagi natin sinasabi, biktima ng sistema yan. Yes, tama. Ang panagutin nyo yung gumawa ng sistema. Sino bang gumawa ng sistema niyan? Yung DPWH officials at yung mga kongresista. Anong ginawa ni Pangulo? Lifestyle check. Ano ngayon? Lifestyle check. Okay. Si District Engineer A ay maranya ang pamumuhay sobra-sobra sa kanyang kakayahan bilang district engineer, sobra-sobra sa sweldo. Anong gagawin mo ngayon? Papailan mo sa ombudsman, unexplained wealth? Matagal yan. Kakasuhan mo ng graft? Pagkatapos ipo-forfeiture mo, dekada yun. Yun nga eh. Di ba yung PCGG? Opo, di ba? Walang nangyari. Yun. So, ang nangyari nito, attorney, is pala to? Delaying tactics lang. Para while ongoing pa rin 3 years niya nga term, meron talaga siyang ginawa, nilalabanan niya talagang korupsyon. Pero at the end of the day, matapos lang kanyang termino, wala pa rin mangyari siguro nito, guys. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Parang ganun, no? Parang, yun na nga, nagpapasikat lang, pero kung isipin natin yung action niya, wala eh. May nag-open na ng mga tao, si Mayor Magalong, ba't hindi niya pa kinuhang mag-create ng isang komisyon na tutukan ng flood control issue na yan, ang corruption dyan? Wala pa rin. O ni isang district engineer, walang tinanggal. Marami nang nalaman, meron daw ghost project. Kung meron kang nalaman na ghost project, kahit ako naman siguro, may na-assign na district engineer dyan, tapos nalaman mo, whether alam niya o hindi, tatanggalin ko yun. Kasi negligence sa trabaho. Incompetent ka. Hindi mo nabantayan yun. So dalawa lang yan, either kakampi siya, or talaga, incompetent sa kanyang trabaho. So, tanggalin mo. Pero, sabi na nga ni Atty. Topacio, may tinanggal ba? Nek, wala pa kahit isa. Talagang galit din ako nung time na yun. Nagalit ako. Nabulok na yung action na sasakyan. yung tanggalin nyo sa pwesto sapagkat habang nasa pwesto yung mga yan ay makakagawa pa yan ng paraan para takutin yung mga kontraktor, itago yung mga papeles. Wait lang guys, meron nga balita guys, di ba kung nabalitaan nyo, may isang contractor na pinatay sa Negros. Negros ba yun? Contractor pinatay. Ano yun, cleansing na? Kasi yan ang essence ng preventive suspension. Kaya nga may preventive suspension kung ikaw may kasalanan para wala kang access dun sa mga records. Hindi mo pwedeng gamitin yung poder para magsira ng records, mag-impluwensya ng witnesses, manakot ng mga witnesses, maka-impluwensya ng ibang tao, etc. Wala ni isang district engineer hanggang sa ngayon. Tama. Buwan na ang tinatagal niyang usapin na yan na nasususpinde. Dapat siya Pakitang tao lang yata to, attorney. Pero aabangan natin niyang investigasyon talaga ni Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee. Parang yan lang yata ang pinakamatino sa lahat na investigasyon. Pero yung mga pag-reveal ni Marcos Jr. sa 15 ka mga contractor, bla bla bla, alam na pala nila eh. Saan yung mga contractor na assign, saang region yun? Ba't hindi nila pinatawag yung mga district engineer doon? Ito may balita sa lugar nyo, may ghost project dito. Ano to, district engineer, anong ginawa mo? Ba't hindi mo to alam? Di ba? Dapat ganun.
So whether konektado siya o hindi, tanggalin mo. Kasi nasa kanyang balwarte nangyari ang iskandal na yun, ang ghost project na yun. Pero ano nangyari ngayon? Wala pa rin ni isang district engineer na tinanggal. Patik, may problema yung project sa distrito mo. Suspended ka. Tama, Sinong congressman sa distritong ito? Oo. Imbestigahan. Kana. Yung ang lifestyle check nyo. Dito mo, sabi ni Pangulong Marcos, lifestyle check sa lahat ng opisyal. Lahat. Kakayanin ba yun? It takes time. Naglolokohan tayo rito. Ayan Matagal yan, matagal. Ayan ang tinatawag na MEMA. May masabi. MEMA sabi. At saka AIDS. Ha? AIDS. AIDS. What's AIDS. AIDS? AIDS. Oh, ano AIDS. yun? Di ba? Ano ibig sabihin? Yung sakit, di ba? AIDS. Band-aid. Hindi, AIDS. Solution. Di ba may AIDS na sakit? Opo, sakit. Oo, yun, oo. Yun na yun. Yun, oo. As if doing something. I see. As if doing something, mima lang. PR, pasikat. Kasi nga sinabi niya sa sona niya, di ba? Pero nga kung totoo ka talaga sa ginawa mo, paano mo maipit ang opisyal na involved dyan kahit ni isa wala ka pang tinanggal? Nalaman na nga may ghost project dyan sa rehiyon na yan. Sino ang district engineer dyan? Sino ang regional DPWH dyan? Tanggalin kasi nga hindi ginawa ang kanilang trabaho. Millions ang involved dyan. Tapos, more on publicity lang until now. May mga tao na gustong tumulong, si Magalong. Pero anong ginawa? Wala pa rin. Ang kupad talaga mga kaibigan, ang kupad, mahina talagang diskarte. Paano mo matakot ang mga taong yan kung ang diskarte mo mahina? Nalaman na sa lugar na merong ghost project, madali lang madaling tuklasin kung sino, or either malaman mo o hindi kung sino ang involved dyan, pero alam mo kung sino ang nag-manage doon, di ba? So tanggalin mo yung nag-manage doon kasi walang kwenta. Hindi niya natugunan ang kanyang trabaho, pero until now ngayon mga kaibigan, may tinanggal bang district engineer? Wala. Or ni isang official sa DPWH, may tinanggal ba? Wala. Kaya tamang ang sabi ni Atty. Topacio mga kaibigan, weak leader nga. Sabi ni Tatay Digong dati, weak leader talaga. So makikita natin ngayon parang age nga. Age daw sabi ni Atty. Topacio. So mima lang mga kaibigan. Di ba? Mima lang talaga. Okay. Ayan. So titingnan natin mga kaibigan kung ano talaga mangyari dyan. Kung isipin natin kung ikaw, kahit sino sa atin ngayon, kung for example, may hawak ka na posisyon or may tao kang dala or basta kung may hawak kang grupo na na-assign mo, for example, manager ka, may supervisor, may team leader, mga bla bla bla, tapos naka-assign yan sa iba't ibang lugar. Nagkaroon doon ng skandal, nagkaroon ng problema. Siyempre, ang una mong kausapin kung sino ang team leader doon. Kung malaki ang tanggalin mo na kita kasi kailangan natin resolbahin ang kasong ito. Pero ngayon, anong nangyari? Ni isang district engineer walang tinanggal? Ni isang official ng DPWH walang tinanggal? Bakit nandyan pa si Bunuan? Incompetent siya. Ang daming mga iskandal na nangyayari sa flood control. Hindi mo yan alam? Or else, ikaw ang gagawa ng action. Sekretary ka ng DPWH. So, may mandato kang pwede ka magtanggal ng mga taong under mo na hindi ginawa ang kanilang trabaho. Diba? May tinanggal ba siya? Wala. Kaya minsan maisip mo talaga mga kaibigan na itong mga investigasyon na ginawa ko na ng gobyerno seryoso ba? Or pina-retain lang yung nila? May ginawa talaga sila for the 3 years bago matapos ang kanilang termino. Kasi kung isipin natin mga kaibigan, kung ganyan-ganyan lang yung nagawa ng gobyerno, biruin natin mga kaibigan pag magkasukaso ang tagal kayo matapos niyan. So wala, maging minimal yan afterwards. Pagkatapos na kayong termino, no?
Ganun lang. So yun na tong video mga kaibigan, nakakainis kung isipin, di ba? Nakakainis kung naisipin natin. Biruin mo, ang laking perang involved dyan. Tapos namamayagpag pa rin ang mga taong gumagawa ng kalokohan. May mga taong nag-imbestiga, merong ito, ganyan-ganyan, nagre-reveal. Pero ang tanong, bakit hindi pa ni-reveal ang mga pangalan? Bitin. Sabi na nga ni De Guzman, ni Chubby De Guzman, bitin na siya. Bakit hindi pa sabihin? O nga no, bakit hindi? Kung isipin natin mga kaibigan, ang mga senador pag nag-privilege speech yan, mayroon silang immunity. Para hindi sila makaso ng libel o ano-ano dyan. Pero bakit hindi pa nila ni-reveal ang pangalan? Which is, yan yung right time. Kaya minsan, masabi mong may ginawa talaga sila, pero maano mo talaga ba, matipong masaway mo ba, na seryoso ba talaga ang gobyernong ito para susulbahin ang mga corruption na yan sa flood control? Kasi kung para sa akin mga kaibigan, kung ako presidente, may issue sa flood control, so ang pinaka-main na agency dyan, DPWH. DPWH Secretary, tanungin mo. Ano to? Ang dami nitong mga corruption. Hindi ka competent sa trabaho mo. Tanggal. Or else, sabihin ng sekretary na tukoy ko na presidente kung sino. Patawag kung sino, district engineer ba dyan, or sinong mga regional na head na DPWH, o involved, mga ganyan-ganyan. Intact lahat, patawag, di ba? Presidente ka eh. Automatic patawag mo yan. Katatay Digong dati, patawag agad. Kausapin personally. Sisipain pa nga, di ba? Ganun ang totoong leader. Kasi pag ganyan-ganyan lang, matapos na lang ang termino, sa tingin ko guys. Pero titingnan natin kasi porsigido naman ang Blue Ribbon Committee ni Senador Rodante Marcoleta. Desidido naman yan. Ang abangan natin, merong hearing by next week for the second time around. So abangan natin kung ma-reveal na ba talaga mga pangalan. Kasi as of now mga kaibigan, ang daming revelation, pero ni isang pangalan wala pang na-reveal ang mga taong nagsisiwalat sa iskandal na ito. Wala pa rin, di ba? Isang opisyal wala pang natanggal. So I hope tingnan natin kung ano mangyari by next week. So nakakadismaya mga kaibigan, kasi ang laking pira na involved mga kaibigan. Biruin mo yun, Ghost Project involves millions. Bakit nakalusot yan? Bakit nakalusot yan sa kuwa? Yung mga ganyan. Diba? So titingnan natin mga kaibigan kung ano mangyari sa flood control na yan. Kung meron ba talagang mapanagot mga opisyal ng gobyerno o wala. Kasi kung wala, mima-mima lang yan. Diba? Pakitang tao lang na may ginawa daw pero wala naman talaga. Paano lang yan? Pampataas ng rating lang? Pampabilib lang pero yung action ba kulang? Kulang, no? So yun lang po yung video natin sa araw to mga kaibigan. Yun na nga, nakakadismaya. Pero tingnan natin kung ano mangyari by next days, okay? So kung nag-enjoy po kayo sa ating topic for today, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Until next time, bye-bye mga kaibigan.